siya. Actually wala naman akong balak bilhin eh. Natumba lang yung motor, bibili na agad ng bago. Okay. Sige. Maliit na siya. Hindi na siya yung stock. May kukunin pa akong isang unit. Di ba natumba yung isang Click 160? Nasira yung bearings. Ito na yung pangalawang Honda Click 160 natin. So magandang hapon po sa inyo. Kung makikita nyo naman ngayon, ang gamit po natin ay si Scarlett. So may dahilan kung bakit ginamit natin ulit si Scarlett. Sa mga subscribers ko, alam po nila na dalawa yung motor ko. At yung isa ay yung Honda Click 160 po natin, or si Pindot, na halos ginagamit po natin pang trabaho. Bale, kaya hindi ko siya nagamit ngayon at si Scarlett yung gamit natin ay dahil nabagsak ng kapatid ko, si Pindot. Natomba niya. Hindi naman siya na aksidente, pero ayun, nung pinahiram ko kasi sa bahay yung motor nung nagpunta kami ng Cebu. So mga 2 araw ko lang naiwan sa bahay. At pagkatapos, syempre, iniwan ko muna yung motor at iniwan ko yung susi. So kung gusto nilang gamitin ay magagamit po nila. Ang kaso, nung ginamit ng kapatid ko, ang kasi niya yung nanay ko. Yung nanay ko kasi hindi marunong, or hindi sanay umangkas sa matataas kagaya nitong Honda Click na 160. Mas mataas kasi ito eh, yung ground clearance niya, kaysa sa 125 at saka 150. Kaya naman nabigla siya. Siguro na isama sa paa nung bumababa yung motor, kaya naman yung driver, yung driver kasi medyo payat lang yung kapatid ko naisama yung motor at natomba. So pati nanay ko, pati yung kapatid ko, natomba sila lahat. So kaya naman yung nangyari, nagpa-side siya, tumumba pa side, kaya naman nasira yung side fairings natin, yung body fairings sa gilid. So ngayon, bukod dito sa body fairings na medyo nagasgas or nalapak talaga, nawasak, sa part ng tapalodo may gasgas din, pati dito sa side na to. Konti lang naman, papakita ko na lang yung picture dyan, yung clip. Syempre nakakaano naman gamitin na sira yung motor natin, sira yung fairings. So ginarahe muna natin, kaya si Scarlett yung ginamit natin. Ngayon isama ko lang kayo sa biyahe ko dahil titingin ulit tayo ng isa pang Honda Click na 160. So ang dahilan kung bakit bibili tayo ng isa pang Click 160 ay merong nag-pop up sa Facebook ko kasi na mura. So saktong dumaan yung Click 160 na yun. Ito siya pakita ko sa inyo. Ito yung Click 160 na yun. Nadaan lang siya. Actually wala naman akong balak bilhin Nataon lang na nadaan itong Click 160 na to na medyo mura at mababa yung odo. Nasa 8,700 pa. So ang reason ang reason kung bakit bibili tayo ng bago ay dahil mas type ko to, at dahil medyo may sira na yung fairings ni Pindot, maaring ibenta ko siya at ito na yung gagamitin natin. So parang magiging swap yung dating, bibili ako ng bago, bibenta ko yung luma, pero ayusin natin siya bago ibenta. Ang kagandahan lang kasi dito, mas mababa yung odo kaysa kay Pindot, which is nasa magte 30k odo na si Pindot itong bibilhin natin is nasa 8,000 odometer. So para sa akin, good deal siya na bilhin to at ibenta si Pindot dahil mas fresh yung unit, mas maganda yung makina, mas walang sira. In short, mas sariwa at walang mga gasgas, hindi katulad ni Pindot. Also, si Pindot kasi may mga gasgas na pero parang ang dami ko nang kailangang ipaayos. So bibilin ko to, tapos bebenta ko si Pindot. Ngayon, pagpunta tayo doon sa bibilhan natin, nakapag-inquire na ako, buti malapit lang siya dito sa Angeles. Eto nga pala yung location niya. Ayan, basta isama ko na lang kayo. Wala akong cellphone holder kaya di natin mailagay Lagay na lang muna natin dito. Ayan, make sure lang natin na hindi mahuhulog para nasisipat ko kahit papano. Ang hectic kasi tignan ni Pindot Alam mo yung gasgas niya, hindi yung marami siya marami ng scratches Nung pagkatumba niya, do sa
left side lang naman yung mga gasgas niya, pero dama yung palodo, dama yung fairings dito sa harap. Ang sakit sa mata. Tsaka medyo ano nang hinayang ako sa ganda ni Pindot. Do hindi naman sa ayaw ko na kay Pindot. Siguro may mas dumating lang na better opportunity. Nakamukha pa rin naman niya, Pindot pa rin naman yung itatawag ko. Kumbaga Pindot version 2 lang yung magiging dating niya. Also walang sticker yung yung nabilhan natin or yung natignan natin. Kasi yung original na decals lang ni Pindot is yung sticker na Click 160, yung emblem. Wala talagang sticker yung Click 160 na 2022 model Yung mga sticker type na ngayon is yung 2023 pataas Wala silang emblem na Click 160 Pero mas gusto ko yung yung lumang version niya, or yung lumang style, yung lumang looks na emblem lang siya na Click 160. Mas premium yung dating, mas classic at mas malinis tignan. Sa price nung nakita natin sa Facebook, yung pupuntahan natin, ayaw ko na lang din i-public, pero mababa siya kumpara sa market price ng Click 160 ngayon na umaabot ng 90 pataas, 90k pataas, no? Bihira ka lang makakanap ng mura dahil mga maano pa yung Odo tsaka medyo latest pa nasa 2022 ganyan. 2021 parang ewan ko kung may 2021 na 160, parang wala alam ko nag-start siya 2022 kung di ako nagkakamali Kaya naman yung presyuan ng Click ngayon, wala kang makikitang masyadong mura dahil hindi pa ganun kataas talaga yung Odo, tsaka medyo bago pa. Ay wait lang, nakakalimutan ko palang i-chat yung pupuntahan natin para mag-send location siya. Ayun, papunta na tayo. Pero yung subdivision, alam na natin kung anong subdivision kumbaga yung exact location na lang. Ang galing idling stop yung motor natin. Medyo matagal lang mag-idling stop si Scarlett Di tulad kay Pindot, ilang minuto lang, ilang kilometro lang, idling stop agad siya. And minsan nakakalimutan kong i-off By the way pala, yung natin, left handle switch, no? Dahil tagulan, tapos ito yung nakatambay sa bahay palagi, naiiwan nila sa labas ng bahay, hindi nila sinisilong or hindi nila tinatakpan. Kaya naman napadalas yung pagkabasa ng left handle switch natin at hindi na siya nagfa-function ng maayos. Halos di ko lang sure pero halos mag-isang taon din yung tinagal sa akin nito Yung hazard kasi niya, ayan, naglulus na siya. Kailangan mong i-DN bago mag-hazard. At saka itong passing medyo mahirap ng pindutin, pero operable pa naman yung low at saka high beam po niya. Yung busina goods pa rin, yung signal light goods pa rin naman. Gumagana pa rin naman, kaso may mga sira na. Like yung hazard, di na rin natin magamit. So parang gusto ko na lang ibalik ulit yung stock. Pero kung bibili kayo nito, kung gusto niyo ng domino handle switch, yung ganitong style, may mga pulis ano kaya meron? Oplan sita. Buti na lang may camera tayo, hindi tayo pinatigil. Oplan sita lang naman. So sisitahin ka kung hindi ka naka-helmet whatsoever. Pero may lisensya tayo, kaya malakas loob natin. So kung bibili kayo ng domino kagaya nito, mura lang to medyo mura siya. Make sure na wag nyo babasain kasi ito yung kalaban niya, yung ulan. Pag nabasa na siya ng ulan ng tuloy-tuloy, sa una hindi pa naman pero pag tuloy-tuloy nang nababasa ng ulan, mag-ano siya, mag-short circuit. Kaya minsan naglolo ko, naririnig ko pumuputok minsan mag-high beam, low beam, parang gumagana ng kusa. Na-short circuit nga, parang ganon. May nabibili naman na medyo medyo mas maganda yung quality. Nakalimutan ko lang yung tatak, nasa 1K may get. Baka yung iba sabihin, iba yung trip ni Moto Arc natumba lang yung motor, bibili na agad ng bago. Hindi naman sa ganon, parang magiging swapping lang natin. So yun, balik daw tayo sa gate ng subdivision. So doon ko na lang daw siya hintayin dahil manggagaling din ata siya sa labas ng subdivision. So sabay na kami papasok. Ay pala, may U-turn dito So dito na lang pala tayo. Diyan na lang tayo. Dito na lang natin hintayin. At least hindi na tayo papasok ng gate. Wait na lang natin siya dito. Okay. Sige. Ayun pala yung motor gamit niya. So kinis
kinis pa niya. O mukhang kamukha ni Pindot. So hindi na ako maninibago sa unit niya dahil meron na ako eh. May big bike oh. Pero iba yung dating ng click natin eh, makinis pa. Mas makinis pa kay Pindot. Pero ewan ko lang kung kulang lang sa linis yung akin. Ganda ng big bike oh. CB, ewan ko kung ano yung unit yun. Di pa talaga ako maalam sa mga big bike. Nagba-vlog din kasi ako eh. Ah, maliit na siya. Hindi na siya yung stock. Hindi siya yung stock, no? Pero wala na yung stock niyan. Oo, tsaka kung sakaling tataasan mo, matagal pa mana yan eh. Amo, nagkakagulo sa akin ng pinost ko. Oo. Mga buy and sell no? Oo. Nandiyan nata sa compartment. So yan, yung battery niya. Issue. Nagre-red kasi nga maliit yung battery. Pwede natin i-awas yun sa presyo. Tsaka yung iba pa natin makikita. Tignan natin kung mabubuksan din natin yung CVT. Nakalimutan ko rin pala yung mga tools eh. So hindi natin mabubuksan yung CVT. Dito malaki na siya. Yung tools eh. So yun, pauwi na po tayo. Hindi ko na na-videoan yung mga pangyayari dahil confidential pag ganyan eh. Kapag may binibili ka or may bibiling ka, syempre nakakaya na iba-vlog mo pa yung pag-uusapan nyo. Pero yung mga ibang details na videoan ko pa eh. Pero nung medyo ano na, kailangan na nating tigil yung pagbe-video, baka makahalata. So yun, kwento ko na lang sa inyo kung ano yung nangyayari. So una sa lahat, hindi nyo po alam na tayo si Moto Arc. At ayoko rin naman ipaalam, pero nabanggit ko na nagwa-vlog ako, pero nag-start pa lang. Kasi alam nyo, baka ma-search niya yung channel natin, makikita niya si Pindot, alam niya, ito lang yung motor natin. Tsaka baka ma-confuse bakit ako bibili ng isa pang Honda Click na 160 na katulad ng unit niya. O syempre, mahaba-habang usapan pa yun kung i-share ko yung nangyayari kay Pindot at kung bakit bibili natin yung motor. Yung mga sumunod na nangyari na lang, syempre, chinek natin yung unit niya. Actually, kung may tools lang ako nadala, ako na mismo mag-check ng yung check ko lang naman yung CVT, air filter, yun lang naman eh. Sa makina kasi, maririnig natin from labas. So yung ginawa namin, dahil wala akong tools, which is 8 lang naman yung kailangan dun eh, dinala namin sa mekaniko. Yung mekaniko nila malapit lang doon. So yung kaninang napagtanungan namin nung una kung saan siya nagpalagay ng plaka, so yun, dinala muna namin sa mekaniko. Yung mekaniko nag-a-advise, pero so far so good. Halos same lang kami ng opinion, pero yung niya kasi, yung say niya sa CVT, yung masasabi niya sa CVT, yung bola daw is pudpud na. Tinuro ko yung odometer, nasa 8,700 point something ganon kilometers. Palagay ko yung bola hindi mapupudpud ng ganong kababang odo eh. Sa belt gusto ko rin tignan hindi ko talaga mabuksan kasi wala akong tools eh. Sisilipin ko lang naman sana yung belt. Yun yung repo kasi yung bibili natin guys. Hindi naman basta-basta galing sa pinakaunang owner talaga. Kasi kung manggagaling talaga sa first owner, syempre binili niya yan brand new, wala akong po problemahin sa repo, uso yung nagkakahuyan yung kakahuyin yung unit, papalitan yung mga pyesa bago ibalik sa kasa. Pero by the way,
binibili ko na yung motor. Babalikan ko na lang kasi wala akong driver. Ang balak sana nila is may magko-convoy sa akin na kakilala nung nagbebenta. So para isahan na lang. Pagkabigay ko ng pera, kuha ng unit, tapos uuwi na. Tapos na yung usapan. Pero ngayon kasi walang available sa convoy na magko-convoy sa kanila. Busy daw pala. So kukuha na lang ako sa family members namin. Siguro yung kuya ko na lang. Sasama ko siya pabalik. So yung transition, paalis na kami ulit. Sasama na kuya ko. Ito pala si Pindot. Ayan, baka hindi kayo naniniwalang wala dito si Pindot. Tara. So about sa payment, nakapagbayad na tayo. Yata yung pinag-usapan yung oras. Ha? Gabi yata yung pinag-usapan. Oo, gabi. Alanganin ako bukas eh. About sa payment, nakapag first payment na ako sa bahay. Sinend ko siya via bank. Kasi kung ikakash ko, may limit kasi yung withdrawan. So nasa akin na rin naman yung susi tsaka yung papel. So sila may habol sa akin. Ngayon, kailangan kong magbigay ng half pagka uwi or bago kunin yung unit. So nung pagka-uwi ko kanina sa bahay, nag-send na po ako ng half payment. So secret na lang kung magkano yung pinay natin. Pero ayun, ang goods na. Tapos pagkadating natin doon natin bibigay yung half para goods lang yung transaction. Smooth lang po yung magiging transaction natin. So kasama ko ngayon yung kuya ko. Babiyahe kami ng siguro mga 30 kilometers para kunin yung motor. Hindi pa niya alam na another Pindot or another Click 160 yung kukunin natin. So sabi lang natin may piyesang kukunin. Kaya naman yun. Pero bago natin puntahan yung unit, kakausapin ko muna siya na huwag niya sabihing may Pindot na ako or may Click 160. Para yun nga, kasi sikreto ko lang nga. So yan, nandito kami sa 7-Eleven. Nag-withdraw lang ako. Yung balance kasi is kakash po natin. Tama ko pa rin si kuya ko. Actually siya yung kasama natin from George. Click 125, 150 kay Red. Tapos ngayon sa isang Click 160. Yung gagawin kasi natin, kukunin natin yung may kukunin pa akong isang unit. Di ba natomba yung isang Click 160? Nasira yung pairings. Ngayon naghahanap ako ng kapalit. Bali yun, iba-buy and sell ko. Pero kukunin ko yung mga parts. Kukunin mo yung mga parts yan. Oo, pero Click 160 yung uuwi natin ulit. Click 160 yung uuwi ko. Hindi na Oo, akong magdadrive nun. Tapos ikaw dito. Ngayon, sabi ko dun sa binibilan ko, alam niya ito lang yung motor ko. Huwag mo sabihing may isa pa akong Click 160. Alam niya ito lang yung motor ko. Hindi mo na sinabi na Na? Hindi mo sinabi na may isa kayo. Hindi ko sinabi. Kasi baka baratin ako eh. Kaya kahit makita niya, walang problema. Oo, kasi kanina dinaanan ko na siya. Kumbaga, binalikan ko lang kasi wala akong driver. Kaya sinama kita. Sinama na. Oo. So yun, kanina kasi hindi natin binanggit na na kukuha tayo ng motor. Pero pinagsuot ko naman ng helmet para ready tsaka safe pa uwi. So ngayon siya magdadrive kasi nito. Tapos ako kay sa Click 160 para ma-testing din natin. Actually di na rin bago niyan kapag dinrive ko yung 160 na yon dahil may pindot tayo eh. Kumbaga yun, pangalawang pindot na lang din natin. So yung game plan ko kasi doon, kukunin ko yung mga parts na buo pa, ilalagay ko kay pindot. Actually repo yun, hindi ako 100% tiwala na stock parts pa yung mga nandun. Pero yung kinagustuhan ko doon is naka-bapping, yung pampakintab, nakalimutan ko yung term eh. Basta yun, maalala ko rin mamaya, tsaka papakita ko sa inyo. Kaya pala kanina nung unang kita ko sa kanya, parang ang ganda niyang tingnan. Yun pala, yung fairings naka-bapping, kaya mukhang bago tsaka makintab siya eh. So nandito na kami malapit sa pagbibilhan natin ng motor. So kung hindi ako nagkakamali, ito yun. Ito. Dito pala. Nagkaligaw-ligaw kami. Anong pera? Sige, okay lang. Para ayun, sige mga bro. Para oo nga eh. Thank you din eh. So yun,
Dala na natin si Pindot the second. Hindi siya si Pindot talaga eh. Pindot the second na siya eh. Pero palagay ko mas maganda yung kondisyon ni Pindot kaysa dito. Medyo marami pa akong aayusin, pero kahit pa paano may panghalili na ako sa mga iaayos ko kay Pindot the first. Yung fairings kasi nito mas maganda, so lilipat ko siya kay Pindot. Yung minor niya hindi siya stable, so namamatay-matay. Palagay ko kulang yung ano nito, minor. Adjust natin sa gas station kung ano yung mga pwedeng ayusin. Ang cute ng side mirror eh. Sobrang liit lang yung kita eh. Hindi ko tuloy makita yung ano, si Scarlett. Hindi ko makita yung kuya ko. Pagas muna tayo. May gas pa yan? Marami pa no? Pagas natin, unang gas 100 po. Premium. Ito. Adjust ko lang yung minor dun. Medyo mababa kasi yung minor nito eh. Oh. So adjust ng minor ito. Ayan, buksan lang natin. 3.5. I-click 160 ko kay Pindot na una, ganyan yung standard niya eh. Medyo good siya sa ganyan, pero depende yan sa throttle body kung marumi eh. Tsaka yung air screw kung marumi. Bain tunog niya no? Hindi siya mas pino. Hindi kita makita sa side mirror, late na side mirror. Oh, hindi ko nga hindi nga kita magilap eh. Pangit pala ng ganito, kala ko goods yung ano. Bira mo. Oh, mabibrate. Sama ni Bella, tignan natin. Yung last ko, yan yung problema eh. Pero ito hindi naman. Pero matigas ng konti eh. Pero di pa naman nagpapapalit yan pag ganyan. Yung battery, maliit kasi yung battery niya. So inawas na dun sa ano. Maliit yung battery na nakalagay kaya nagpupula to. Ito kasi battery ano eh, indicator. Yung sa inyo doon sa isa bago. Oo, bago. May papalit lang ako pyesa dun. Kasama yung pairings. Yung mga pairings nito, lilipat ko dun sa ano. Ito pa rin yung bebenta ko niyan. Oo. Kasi repo to eh, hindi ko alam kung may ano eh. Tsaka yung gulong niya eh, hindi na stock eh. Tara. Sundan mo na lang ako, tapos busina ka kung medyo nahuli ka. Yan nakatono yan, tsaka naka-maintenance yan eh. Tara. Sa ilaw, all working siya. Signal lights, all working. Busina, gumagana, malakas. Yung ano niya, odometer guys, 8,700. Ang lakas ng high beam nyo, oh. Naka standard position pa. Medyo nakataas. Silaw talaga yung mga nakaharapan. So yung trip pay nya, reset natin. 178. Reset natin 0. Ayan, para yung trip A average, makikita talaga natin kung goods. Makikita mo kasi sa average fuel consumption yung kondisyon ng motor. Kung medyo okay siya, kung na-maintain ng maayos. Ito kanina, sinilip natin nasa 39 point something, which is mababa. Kung mag 40 man lang sana, goods pa yun eh. Kaso nasa line of 3. Hindi okay sa akin pag ganun, nasa line of 3. Parang sa grades, parang bagsak na yun sa akin eh. Ibig sabihin may kailangan gawin para umokay ulit yung ano na yun, yung gas consumption. Mas maganda pa rin yung takbo ni Pindot guys. Mas maintain yung motor natin. Wohoy! Ito na yung pangalawang Honda Click 160 natin. McDo lang kami. Ganyan din, pares na parehas. Yung ano ko, yung una, may sticker lang dito. Tsaka doon, kaya medyo iba yung dating. Medyo plain na no? Wala na talaga ito. Oo. So yan, okay, goods na po tayo. Pauwi na po ulit kami. At i-update ko na lang po kayo sa mga ganap natin sa mga motor, kung ano mang pagko-customize at pagkakalas yung gagawin po natin kay Pindot 1 at saka kay Pindot 2. So yun lang muna para sa video nito. The more click, the more you know. Pagkuha kay Pindot number 2. Bye bye.